bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Kiko Barsaga in Marcos invitation to Xi Jinping, ang presidente ng China. It's just like, my friends. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga gave a reaction after President Marcos Jr. Planned to invite Chinese President Xi Jinping to the Philippines as part of preparations for ASEAN 2026. In a social media post, Barsaga commented, "My troop is also like that." Kaibigan ba? "They invited me to their house. I thought they had something important to say. Just borrowing money." Mangungutang lang pala. The comment is in response to what Marcos said in his official statement. Now, ito ang sabi ng Pangulo. "I will certainly invite Chinese President Xi and I will make all the means available to show how sincere we are that we would like for him to come to the Philippines." O naman. Ang galing ng ating presidente. The best Put Jesus first. When you wake up in the morning, put him first. When you're tired, put him first. architect of our foreign policy. Okay, yung katatapos na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, anong nangyari? May napanood akong mga Facebook Reels. Yung halos lahat na ASEAN Head of States, yung kanilang speech, sinasabi nila ASEAN centrality, sinasabi nila they want to cooperate with China. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan sa China. Ang Pilipinas lang, presidente natin, binabanatan niya ang China. Ang tapang. Talagang mga manghang na salita ang binitawan niya kontra China. Bakit ganon? Yun nga palaban Gusto niyang wala namang problema yung ipaglaban natin nating teritoryo sa West Philippine Sea. Okay naman yun. Hindi ako papayag din na basta-basta na lang kunin ng China yung mga teritoryo, whatsoever man yan. Kailang, panahon ni PRRD, yung style ng PRRD, gusto ko yung mautak ba, diskarte. Hindi ba naman tayo handang makipagyera o makipagtigasan sa China? So, kinaibigan lang yung China. But at the same time, he saw to it na walang mawawala. Yung arbitral ruling, whatever, kung anong karapatan natin sa mga karagatan na yan, hindi niya winala. Kaya at the same time, kaibigan lang. So, anong resulta? Ayun, dami nating maganda, less tension, panahon ni PRRD, na to a point na inaakusahan na pro-China daw ang Duterte. I do not believe so. Style lang yan, diskarte lang yan. Mayroon bang nawalang teritoryo natin panahon ni PRRD? Wala naman. Anong napala natin? Yun, maraming Chinese tourists, nag-improve yung kalakaran, mga export natin na prutas, durian, nung una, dami nating ini-import, export na durian sa China, saging, pineapple, marami, prutas. Ngayon, itong foreign policy ng administrasyong ito, wala na. Ang China, naaway. Kumuha na ng prutas sa iba't ibang bansa. Example, yung durian, 1.6 ilang tons per year. Yung in-export natin sa need ng China, sa atin nang gagaling nung una. Doon na sila sa Vietnam kumuha. Kasi ang Vietnam, hindi naman niya inaaway ang China. So, yun po ang mga repercussions ng foreign policy ng Pangulo na palaban siya pagdating sa China. O ngayon, 2026, ASEAN Summit, tayo ang host country. Wow naman, ang galing ng ating presidente. Ulitin ko nga yung sabi niya, I will certainly invite Chinese President Xi and I will make all the means available to show how sincere. Wow. Sincere ko depende ang pagtanggap ng China kung sincere ka. Ano sa tingin nyo? Sa Kuala Lumpur, I don't know, wala naman. Hindi naman nagpunta doon si Chinese President Xi sa Kuala Lumpur. Nagpunta ba? So next year, yes, invite. Wala mang problema yan. Anytime, mag-invite. But the problem is, will the Chinese President accept the invitation? Will the Chinese President come here in the Philippines to attend the ASEAN Summit? Well, ideally, maganda sana. Kasi mas maganda yung nag-uusap
para lalong ma-improve ang ating relasyon with China. Kasi kung ako lang yung tatanungin, kailan let's be friends to all, enemy to no one. Amerikano, US, dati na nating kaibigan yan. I-maintain natin ang pakikipagkaibigan. But not to a point na kinakaibigan mo ang US, napapalayo o nagkakaroon tayo ng tension sa China, which is not good. Bago pa nagka-US, alay tayo, matagal na mga ninuno natin nakikipagkalakaran na tayo sa China. Meron nga akong nabasa yung Filipino Sultan ba yun? Nagbisita sa Chinese Emperor nung una pa. Tapos along the way, pabalik, namatay na lang siya sa China, nilibing doon. Nilagyan siya ng parangal, parang memorial marker, in honor ng Chinese government. Mayroon siyang park in a certain province sa China kung saan doon na nailibing yung Filipino Sultan na yun. And that was how many years ago? Ganun po katindi ang relasyon natin with China. So ngayon, nang dahil lang sa mga isla-isla sa West Philippine Sea, nang dahil lang sa sulsulba ng US, ayun na, tumanggap na sila ng dinagdagan ng EDCA sites. Hindi ako against sa pagpapalakas ng armed forces natin. We need to modernize our armed forces. In the same way, ginawa ni Tatay Digong noon, naglaan siya ng pundo taon-taon para makabili tayo ng bagong kagamitan. But not to a point na papasukin mo ang mga US troops dito. Anong mangyayari sa China? Magagalit. Kasi nga may away, rivalry, dalawang superpower. Naiipit tayo, yun. Tapos mayroon pang Typhoon missile system na pinagmamayabang, makakarating daw sa China. Ano yun? Tinatakot nyo ang China? Sinong maipit? Pag nag-retaliate ang China ng kanilang missile, sinong masusunog? Amerikano o Pilipino? Yun po. So good luck sa presidente natin na gustong imbitahan ang Chinese president. Sana makapunta dito next year. Dumarami na ang mga foreign investors or local and foreign investors maalis sa Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Kaya natataranta na po ang palasyo. Kaya nanawagan na si Auntie Claire sa katawan. Magtulungan na tayo. Tulungan nyo naman ang presidente. Huwag lang puro kayo galit. Huwag lang puro negative. Kay babagsak ang ating ekonomiya. So grabe. I don't know. Paano natin ma-reverse ito? Loss of business confidence dahil sa talamak na korupsyon. Pakinggan natin ang balita. Store ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Punsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magpabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor na nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa naghahanap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Wow. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So, pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling may babalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Yo. Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Ah. Hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the President resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Yun po ang kalagayan natin ngayon. Umaalis ang mga investors sa buong bansa. Kailang
Kabaliktaran naman sa Davao. Grabe oh. Davao ngayon. Yung mga nawawalan ng kumpiyansa sa bansa, sa whole, kailan nakikita nila kaiba-iba ang Davao. Kaya dumarami ang mga investors, local and foreign, pupunta sa Davao. So, Ayala, nakalimutan ko na, billions. Yung isang malaking, yung isang bilyonaryong Pilipino negosyante, 10 billion pesos sa estate or real estate ba? Ayala ba yun? Basta dalawang malalaking negosyanteng Pilipino nag-invest sa Davao, plus mga foreign airlines, 3 airlines nagkaroon ng international flight diretso sa Davao. Saan ba yun? Doha? O Qatar? Diretso na. Para mas mapabilis ang kasi nga ibang-iba ang Davao compared mo sa Pilipinas as a whole. Yung CEO Magazine 2025 list nag-publish ng mga safest cities in the world. Nako, ang Davao, number 53 out of 300 cities na na-evaluate. Davao kasama 53rd. Mataas ang rating niya. Ang pinaka number 1 safest city is Abu Dhabi, 97 point something. Ang Davao is 89%. Mataas eh. So, dito mo makikita ang leadership talaga ng Davao, yung leadership Duterte. Kikita dito. 89.65 ang rating ng Davao. So, paano ma-address, paano ma-stop ang pag-alis ng mga mamumuhunan? Let them be accountable. Paano maging accountable? I don't know. Yung ginagawa nila ngayon ng mga investigasyon, wala na akong tiwala. Sa ICI, wala na. Blue Ribbon Committee hearing with Lacson around, parang tingnan natin sa November 14 may ipapalabas daw na very credible or surprise witness. So I don't know anong punteriya nila, anong direksyon. Dalawa lang ang direksyon, sabi ni Senator Cayetano. Tumbukin ang mastermind o sirain ang oposisyon. Sana naman ang direksyon, tumbukin ang mga mastermind at panagutin, kasuhan, ikulong. Paano kung gagamitin ang Blue Ribbon Committee hearings para lang siraan ang mga oposisyon? Yung minority senators na siya, sina Marcoleta, wala na, nagiging political circus nang nangyari. Imbes na magkaisa tayo, labanan ang korupsyon, dahil lahat tayo apektado sa korupsyon nito, wala na, nagiging partisan na. Scratch my back, I will scratch yours, parang ganun. Depensahan kita, depensahan mo rin ako. Kaya, ito, anong mangyayari sa atin? I don't know. God save the Philippines. Sinong kawawa? Pagpatuloy na umaalis ang mga namumuhunan. Tama yan. Sila, mga leaders, senators, mga nakaupo sa gobyerno, hindi yan maapektuhan dahil may pera eh. Kahit taas pa ang presyo na may pera sila. Ang kawawa ang nasa laylayan. Kasi biktima na siya ng baha, biktima pa siya ng paghihirap dahil sa kawalan o menos ang trabaho sa Pilipinas.